Welcome back, student. So right now we will be discussing the basic cashiering and general control procedures. So the first thing, which is our objectives. So at the end of this lesson, the student should be able to first define basic cashiering and general control procedures. And second is identify the policies and procedures related to cash handling. And the last thing is demonstrate the good cash handling. So yes, So, good day everyone. I am Jenny Salpino, the next reporter for these policies and procedures related to cash handling. Good service, smile, and be nice if you're uh, had a bad day, or leave it at home and be polite while on shift and even to the minutes of customers. So, paano ka ba masasabing good service ka? Ganito yun. Kung may problema ka sa bahay, kung may problema ka sa relationship mo, kung may problem ka sa study mo, iwanan mo yon. Pag work time, focus ka lang sa work mo, focus ka lang kung ano yung pinapagawa sa'yo. Ayun yung good service. Like for example dito, cashier ka, and then since kumbaga may problema ka, tapos dinadala mo sa inyong work, nagkakaroon kayo dito ng distraction sa isa't isa, nagkakaroon kayo ng miscommunication. For example is umorder yung customer tapos mali yung punch mo, ayun, nagkakaroon kayo ng conflict. Kumbaga doon na magsisimula yung galit ng customer sa'yo. And example din dito is kahit na galit na yung customer sa'yo, smile ka pa rin, tuloy pa rin ang buhay, smile ka pa rin and be nice pa rin. Like for example, galit na sa'yo, and then kailangan mo pa rin ngumiti, syempre, and then kailangan mo pa rin kalmado para naman di pa lumala yung away niya. And then the next step is be a listener. Ayun nga siya sinabi ko kanina, which is focus ka lang sa inyong ginagawa. And then the next step is be a listener. Ayun nga siya sinabi ko kanina, which is focus ka lang sa inyong ginagawa. Be a good listener for the customer. Magkakaroon kayo dapat dito ng communication. Gaya ng example ko na, for example dito is cashier ka, and then umorder yung customer mo ng 1 piece chicken, and then yung na-punch mo is 2 piece chicken, which is yung mas mahal pa sa in-order niya. So, dito magkakaroon na kayo ng miscommunication, and ayun na nga, magagalit na siya kasi mali yung pinunch mo. Ayun yung kumbaga tawag nun, connection na siya ng good service and be a listener. And then next, try to call for backup when appropriate and not try to rush through the entire line yourself. So, ito kasi, bigay ko na lang sa inyo yung example na naging crew ako sa isang McDonald's, which is cashier area ako nito. And good thing kasi habang nasa training ka nila mo nito is may manager sa'yo na nagtuturo, and then meron din namang ang kawork mo na nagsasabi kung ano yung idea na pwedeng gawin para hindi ka malong line, like for example dito, and hindi magagalit yung customer mo kasi ang bagal mo mag-punch, or ang haba na ng linya mo. So, ang gagawin mo lang dito is habang nagtitake ka ng order, kung wala ka namang runner, like for example taga-ayos ng mga in-order ng customer, ang gagawin mo dapat is 5 per person lang yung ipapunch mo. Tapos pag nakapag-serve ka na ng dalawa, magpapunch ka ulit, magtitake ka ulit ng order ng inyong customer para hindi hahaba din yung mag-aantay na nakapag-take na ng order. Ayun yung example doon. Call for a backup. Pwede na yun naman na kung mag-isa ka lang sa post mo, and then pwede ka namang mag-call ng backup sa
ka-work mo na pwede mag-open ka ng kaha mo kasi ganito ang haba ng pila. I mean, kailangan mo din talagang i-ask mo na yun sa iyong manager para payagan ka. And the next step is step 4. Be responsible. So, stop talking to co-workers when service is required. Because customer feel uncomfortable at best and disrespect at worst if cashiers keep chatting around. So, ayun nga, no. Na-experience ko din to na bawal ka talagang, ang kagandahan kasi ng mga naging ka-work ko last time is since mas nauna silang mag-apply sa akin, sinashow talaga nila sa akin kung ano yung paraan kung paano magiging good service. For example, wala ng customer, hindi ka talaga dapat tumalikod sa yung post, dapat nakaharap ka pa rin. And then, pwede ka din naman maglinis-linis sa area mo, and kung may anting chit-chat mo kayo ng iyong katabi na isang cashier din, pwede naman kayo mag-usap, and then parang saglitan lang para mga 4 to 5 sentences. And then pagdating naman ng customer, kung may customer naman na kailangan nyo munang i-cut agad yun para masabi nila na may respeto ka, and ayun, nagkakaroon ka ng respeto sa kanila kasi parang kabastusan kasi kung habang andyan na yung customer sa harap mo, nakikipag daldalan ka pa, ayun, yung sa be responsible, dapat unahin mo yung customer kaysa sa katabi mo na ka-work mo lang din. And then the next step is step 4. Be responsible. So, stop talking to co-workers when service is required. Because customer feel uncomfortable at best and disrespect at worst if cashiers keep chatting around. So, ayun nga, no. Na-experience ko din to na bawal ka talagang, ang kagandahan kasi ng mga naging ka-work ko last time is since mas nauna silang mag-apply sa akin, sinashow talaga nila sa akin kung ano yung paraan kung paano magiging good service. For example, wala ng customer, hindi ka talaga dapat tumalikod sa yung post, dapat nakaharap ka pa rin. And then, pwede ka din naman maglinis-linis sa area mo, and kung may anting chit-chat mo kayo ng iyong katabi na isang cashier din, pwede naman kayo mag-usap, and then parang saglitan lang para mga 4 to 5 sentences. And then pagdating naman ng customer, kung may customer naman na kailangan nyo munang i-cut agad yun para masabi nila na may respeto ka, and ayun, nagkakaroon ka ng respeto sa kanila kasi parang kabastusan kasi kung habang andyan na yung customer sa harap mo, nakikipag daldalan ka pa, ayun, yung sa be responsible, dapat unahin mo yung customer kaysa sa katabi mo na ka-work mo lang din. And then the next step is step 4. Be responsible. So, stop talking. Then good cash handling. So, get to know basic of your cash system. So, ito yung sa post, no? Sa get to know basic of your cash system, dapat alam mo yung nasa post mo na pipindutin at mga dapat hindi pindutin sa iyong cash system. So, since na-experience ko to, dapat is maingat ka talaga kung first time mo maging cashier. Dapat maingat ka sa pagpindot kasi may possible kasi na mapindot mo yung ibang item, may mapindot na di dapat mapindot. Ayun yung get to know basic of your cash system. Dapat alamin mo lahat. Tapos, gagawin mo habang wala pang customer na pumipila sa'yo is tanong ka na din sa katabi mo or sa pwede naman sa manager mo kung wala yung manager mo. Syempre sa katabi mo na mas na una sa'yo, alangan magtatanong ka sa mas nauna ka, diba? So, dun ka muna sa mas may maalam na ka-work mo. And then, count back change. So, dito, na-experience ko kasi dito sa McDonald's na baka naman, McDo, I mean,
countbox change siya dito. Tinuro kasi sa akin dito ng manager na kung paano ka mag-handle ng pera and kung paano ka mag-handle sa customer or magbigay ng change sa or sukli sa kanilang pera. Ang ano kasi dito is kung na rin nag-order na sila, nag-punch ka ng order tapos sinabi mo, ma'am, bali yung total po ng inyong order is 560 pesos. So, 560 pesos. So, nagbigay siya ng 1,000 sa'yo. Ang ginawa mo, nag-change ka ng 560 yun, 440. Tama? So, ang way mo sa sukli sa kanya, dapat pwede naman siyang nakalapag. Meron kasing iba pa yung nowadays kasi may naka 3 kasi doon, 'di ba? Na doon ilalagay yung change nila. Pero dati kasi nung wala pang pandemic, ang ginawa kasi namin is na parang nakaganon, minsan nakaganon kasi yung kamay ng customer. So, ang unahin namin talaga is yung buong pera, like for example, tigwa 100. So, bibilangan mo siya sa harap mo. 1, 2, 3, 4. And then yung, for example, ang binigay mo is 20 na buo, which is yung papel, and then may tigta 10 na barya. So, ang unahin mo pa rin is yung 20 na papel. Ayan, ibibigay mo sa kanya, and then the rest is yung mga barya-barya. From greatest to lowest yung bibigay mo sa kanya ng change. Para makita, kailangan marinig din ng customer na binilang mo talaga yung change, kasi possible niyan may iba kasi 'di ba na nangi-scam na di kulang daw yung ano mo, yung binigay mo sukli. Ayun lang yung dapat nating maiwasan, yung madoble pa tayo ng sukli kasi inaano ka, ini-scam ka ganun. Next naman is the keep note of how the customer will be paying. So, kung wala ka namang tawag nun, wala kang POS or wala kang or may nasira yung system nyo, for example, nasira yun, yung POS mo. So, ang gagawin mo nito, yes, na-encounter ko din to yung pagkasira ng POS namin. Ang ginawa kasi namin is kumuha na lang, kaya nga minsan ay pag-cashier ka talaga, may ballpen ka talagang naka-sink sa falsak sa gilid or kung saan mo pwedeng ilagay, kasi dito in case kasi na may senior citizen or may PWD, kailangan malagay mo yung number nila na ito is yung for example sa resibo, ilalagay mo doon yung may papel ka kasi dapat na may bumili sa yung PWD, isusulat mo yung mga number nila for the record lang din, na PWD nga yung na customer mo. And then dito, keep note of how the customer will be paying. Dito naman, sa sinabi ko nga kanina na kung nasira man yung system or POS, pwede kang kumuha ng papel, doon may lalagay, ma'am, for example, ma'am, ang binayad nyo po sa akin is 1,000. So, may, ang inyong naman po, ma'am, order is total po siya ng 550. So, may change po kayo sa akin, ma'am, ng 450, ma'am, sabi mo ganun sana. Ayun yung keep note on how the customer will be paying. Ayun nga, so sinabi ko doon na keep note of how the customer will be paying. Example pala doon yung sinabi ko nga na may customer kang senior citizen and PWD. Ayun yung kinukuha yung mga number nila para may record ka na PWD and senior citizen nga yung customer mo. Ayun lang na pala yung pinaka basic display niya. And the next step is being informed about the store. So, ano nga ba ito? Kung ano ba yung kailangan mong gawin dito sa store. So, the first one is learn how to do things that come up reasonably
often but not every day. So, dito naman, example na is, yung, for a while lang ha. Okay. Example na dito is, na 'di ba na nasa cashier area ka and then may post ka. Syempre may kaha ka nun. And then ang nagawa mo is, for example, ayun nga, nagbigay na si customer sa'yo ng 1,000 and then nagkulang yung sukli mo, nagkamali ka ng bigay. So, paano way pa ba yung pwedeng mo magawa doon? Or other ways na mabigyan agad siya ng sukli? Pwede naman dito, isingit mo yung katabi mo. For example, tama-tama, naka-open pa siya ng kaha. Sabihin mo na lang, sis, pwede bang kung wala yung ano mo dito, manager ha, sis, pwede ba akong pahiram ng 100 mo na kasi nasarado ko na yung kaha ko. Na-experience ko yan actually. Ang gagawin yan, pwede papahiramin ka, tapos once na mag-open siya, ayun naman yung yung kung no choice ka talaga. And then sa next naman, ang pinaka talaga nito standard is magtawag ka ng manager. Sabihin mo, manager, pa-open ka na lang, pa-open, hindi ko alam kung ano yung tawag doon, basta pa-open po ng kaha kasi nagkamali po ako ng sukli, nagkulang po, ganun. Pwede naman nilang naman yun, parang ini-scan lang nila yung ID nila ata, no, para mag-open yung kaha mo. So, para maibagay mo yung tamang sukli ng customer, and then to avoid na lang din na mag-antay pa siya or ayun nga, magalit pa siya kasi nag-aantay siya sa sukli niyang kulang na 100, which is dapat responsible mo yun. Dapat gagawa ka dito ng paraan or ways kung paano mo masusolusyonan yung problemang nagawa mo. Pero dapat hindi mo siya inaraw-araw kasi magiging kasanayan mo yun, which is hindi naman siya tama. And then dito, know where to go for more info if something more rare comes up. Sa know where to go for more info if something more rare comes up naman. For example, nasa ayun nga, cashier area ka, and then biglang nawala ng power supply or electricity. So, inutos sa'yo, since ang alam mo lang is sa cashier area ka lang, and then alam mo lang, yung mga binasa mo lang na manual is for cashier lang talaga. So, inutos sa'yo bigla ng manager mo na, pasuyo ako nito, iwan mo yung generator, ganun, since ayun nga, off naman, di ka makakapag ng customer take. Pasuyo ako dito na i-on mo yung yung generator natin. So, as a worker kasi dapat alam mo din lahat ng mga pasikot-sikot sa yung store. Like for example, dun nga na simpleng bagay sa generator lang, di mo pa magawa or di mo pa kayang i-on kasi nga nakasanayan mo lang yung area mo, which is the cashier area. Ayun talaga yung advantage talaga once na nag-service crew ka or pumasok ka sa industry, na dapat lahat ng station is experience mo or mapasukan mo. Kasi ako nung nag-McDo ako is nagtagal lang talaga ako sa fry station kasi nga ayun, mabenta nga sa McDo yung fries, and then sumunod lang din sa akin yung, kasi parang na-master ko na yung fries sumunod na sa akin yung drinks, yung mga beverages, and then next na yung cashier, which is minsan lang din kasi ako makakapag-cashier kasi nito madami din naman na kasing cashier area lang talaga. And then ang ginawa, since maliksing ako, mabilis nga yung kilos ko, pinasok ulit ako sa dining area. Ang kulang na lang talaga sa akin yung kitchen area talaga bago ako mag-resign nun dahil sa pandemic. Gusto ko pa naman sana pasukan yun, para nga may badge kasi silang parang ibibigay sa yun, template, tapos may sticker na ididikit doon na nakapag kitchen area ka na, nakapag dining area, nakapag fry station, nakapag beverage, nakapag cashier, tapos meron pa yung mga sticker na
pumunta ka pa sa school para sa mga, ikaw yung naging party, doon. Tapos, ayun yung kagandahan talaga kung isa ka talagang explorer, kung papasok ka mang industry. And then, the next step, the next is know the store's products well enough to make suggestions and compliments. So, what it does mean, Know the store's products. So, for example, cashier ka nga, and then, since kahit naman hindi ka taga kitchen area or hindi ikaw nagpre-prepare ng product na in-order nila, is may encounter ka talaga na magtatanong sa iyo na, "Miss, ano ba yung best seller nyo dito? Ano ba yung masarap, pinakamasarap na ano? Ano ba yung yung mga products nyo na yung walang allergy sa akin?" Kasi may allergy ako na ganun. Dapat alam mo yun kasi once na murder yung customer sa'yo, tapos sinabi mo, "Ay, di ko po alam, ma'am. Kasi, ma'am, kasi po, sir, ganon ka, wala kang alam. Kasi, sa area, cashier area lang po kasi ako," gaganon ka lang sa kanya. So, possible yan, mawawala na kayong customer kasi, "Ay, di mo pala alam, di ba, cashier ka, dapat alam mo din yan, kasi, ka din naman, worker ka din naman dito, dapat, may mga negative na marireceive na sa'yo." Ang kagandahan kasi dito, magkakaroon ka ng compliments, good compliments like, "Oh, yung galing mo naman, sure ka, masarap to?" Kasi sasabihin niya, "Yes, ma'am, masarap po yan, bestseller po yan dito, ma'am." Ayun yung ikaw, "Oh, ang galing mo, para kang manager, alam mo na lahat ng mga product, pati mga sasabihin sa'yo ng manager, ay, ng customer yan." Sure nisa ako kasi na-experience ko din yan. Par stock. So, what is par stock? Par stock, also called as face value, because it's the value printed on the face of a bond paper stock certificate. The par value of a stock represents the minimum amount that must be paid per share. So, ano ba to? Sa face value kasi, pumapasok na to dito yung mga shareholders, yung mga investors. So, for example, sa investors, ito yung may corporate ka, may share, dito ka sa corporate, like for example, na lang natin si Jollibee, since ito yung pinakasikat dito sa Pinas. And then, si Jollibee is may mga investors. Ito yung mga nagbibigay ng mga pera para sa kay Jollibee and para sa mga pangangailangan pa ni Jollibee. And then, si shareholders naman, ito yung yung mga shareholders naman, ito yung under ni investors. Kasi, syempre, yung mga karamihang investors natin is hindi naman makapag-provide agad ng malaking pera. Like for example, kailangan mo mag-invest sa Jollibee ng 50 million. I think parang same lang naman sila si shareholders and investors ano lang kasi nito, nagkakaroon ka ng share sa Jollibee. Like for example, nag-earn si Jollibee ng 50 million per month. So, since nag-share ka dito ng almost 1%, so sa usapan nyo, may usapan kayo per 1 million, siguro sa per million is meron ka ditong ma-earn na tawag nun na 500,000. So, syempre, si Jollibee, kailangan niya talagang magbigay sa'yo ng, for example, sa 50 ngayon, lagyan na lang natin na bibigyan ka niya ng 3 million sa month na yun, which is obligation talaga niya yung na magbigay sa'yo ng 3 million na earn niya galing sa mga products niya. Yun yung
par stock dito, yung kumbaga nagkakaroon pa sila ng mga shareholders. Karamihan kasi dito sa mga corporate is parang, like for example, kahit naman ako, kung may business man ako, ayokong magkaroon ng shareholders, or okay lang naman din sa investors. Ang ano lang kasi is mahati pa yung na-earn mo na kita sa iyong kumpanya or business. Ayun lang naman yung par stock. And that's all. And for the next slide will be presented to Miss Joysan Padin. Thank you for listening, class. I hope that you'll understand what I'm saying. Thank you. Hello, good day. I am Paddy Mary Joyce William, the reporter of this part, the inventory control. So the inventory control, the goal of inventory control is to generate the maximum profit from the least amount of inventory investment without intruding upon customer satisfaction levels. So it says, it is also, for your information, it is also called a stock control, which check a shop stock to ensure that the right amount of supply is available. While in finished goods availability, a company may be able to charge a higher price for its product control designed to address this balance is ordering reliably in small lot them to customers at rather from suppliers. It is the process of keeping the availability is a process of managing and available to material goods used to create a product to ensure you have enough how much raw materials available to meet the demand and meet consumer demand for your while avoiding operational also wasting money on excess stock or storage. Common areas to exercise in inventory control. Reorder point. An alternative method is to use a material requirements planning system to order only enough inventory for expected product shifting to work area into a smaller space. In this point, is a specific level at which your stock needs to be replenished. But it's not it means it tells you ship out yet when to place an order so you won't run out of stock. Of reorder point. An alternative method is to use a material requirements planning system to order only. Outsourcing, the issues noted here highlight how difficult it can be to manage the inventory control function. Growing outsourcing is also the business practice or hiring a party outside process which a company to perform services term bottlenecks goods. So let us proceed in the traditionally perform in-house bottlenecks. And by the company, it is temporary and staff, and often caused by a labor shortage, while in the long term by companies as are more incorporated into the system itself and characterized by an efficient measure, machinery or it is also a bottleneck enhancement in the company. It's occur when an inventory, just like what I said earlier, the inventory, also known as the stock control or stock room, where the place where stock are being kept and properly stored. While in the second is involves regulating and maximizing company inventory or organizing the inventory, and the third is maximize profits with minimum inventory investment. In this, we will set the minimum stocks levels to maximize the profits or to grow our profits in this company. And the last one, knowing where all your stock is. To know where we should get the stock and what is the outsource or out of stock
in the company. So in this, we can see the inventory control involves warehouse management. So first is the supplier, where we can get the raw materials. And the second is the manufacturing, where it turning raw materials or parts into finished good products through the tools. And third is the distribution, whereas we can transport, packaging, and delivery the product to the customer. And the customer purchase another company's goods on or services. While in the next picture, the monitoring and the identifying, notifying, moving, and resolving is to control and reducing costs and avoiding supply shortages. So here is the example of inventory control managed well. In logistics, whereas the planning, management, transport, inventory, packaging, and distribution. And the second is suppliers, manufacturing, distribution, customers. Just like the picture earlier.